Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Oras po natin na Senator Cheese Escudero. Patay. Patay. Senator Cheese, huwag ka masyadong pikon. Demolition job. Demolition job. Oo. Senator, pakicheck yung oras dyan sa iPhone mo. Yan. Baka late Baka late. Sa iPhone, ha? Pinapaalalahanan lang natin Yan. si Senate President Cheese Escudero. Yan. Bakit? Okay lang yun. Ba, di ba ito yung Papaalalahanan oras? lang yun. Oo. Oo. Senator Cheese, oras natin. 7 minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mga flood control projects ng top 15 contractors na binunyag ni Pangulong BBM, bubungkali na rin ng DPWH. Ronda Pilipinas. Pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga magsasaka, inilarga na ng Department of Agriculture. Ronda Pilipinas. Kalagitang binaril sa loob ng paralan sa Nueva Ecija, pumanaw na. 2 estudyanteng nabagsakan ng tipak ng semento sa Quezon City nasa kritikal na kondisyon. Ronda Pilipinas. Puro estudyante yun. Dating First Lady ng South Korea, arestado sa kasong graft. Ronda Pilipinas. Diba lagi natin ginagaya yung sa Korea? Never mind. Manlalaro ng Gensan sa Maharlika Pilipinas Basketball League, pinatawan ng lifetime ban dahil nagbugbugan at pinagmulta. Ronda Pilipinas. Typhoon Goryo nagbabadyang manalasa sa Batanes Region. Mga lugar na uulanin, madadagdagan ba? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Reggae singer na si Elias Lintukan. Kilala niyo ba to? Si Elias Lintukan, sasampahan ng kaso ng kanyang manager. Ronda Pilipinas. Hindi pinag-exam ang estudyante dahil walang permit at hindi pa bayad daw ang tuition. Nako, alamin ang kaparusahan sa hindi nagpa-exam na yan. Sa NBI, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang ice bath ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ilang ng mga kabataang Pilipinong hirap magbasa o nabawasan, bumaba. Totoo ba yan? Alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
aking sasabihin ngayon. Meron akong, meron akong Scoop yan, scoop. nagbabalik ang aking alamang girls. Ay, alamang guys, kamusta kayo? Meron akong alamang girls item ngayon, ha? Oh. Meron hong isang sekretary. Ayan. Ha? Sekretary, ha? Isang sekretary, ha? Ah. Sikat na sikat. Ay. Itong sekretary na ito, ha? Kausapin ko, gusto mo? Pwede. Okay. Sekretary, dahil sa sobrang kasikatan mo, Iyon. marami nang nag-a-apply sa posisyon mo. Ay, naku po. Ang dami-dami. Akala nila, ikaw ay mawawala na. At nararamdaman nila na ikaw daw ay mawawala na. Alamang girls muna tayo, ha? Yes. Alamang girls mode, ha? Alamang gowns. Yung iba daw na nag-a-apply ay nakaupo ring sekretary sa ibang ahensya ng gobyerno. Ay, gusto maglipat ba ako? Gustong lumipat sa DPWH. Ayun na. Ayun na. Bahala kayo kung di nyo narinig. Sinabi ko ba? Oo. Oh, di ba? Kaya natatawa si Winter ng ganun eh. Basta gusto lumipat sa isang department. Yun. Hindi na, naka-record na yun eh. DPWH. merong maraming maraming nagpapalipad hangin. Yan, Mr. Secretary, sinabi ko na. Ayan. Kinakausap mo na ba si Mr. Secretary? Ang pahayag po ni Pangulong BBM, siya po ay may tiwala pa Yun. kay Secretary hanggang ngayon. Okay. Pero, ang daming nagpapalipad hangin sa Malacanang. At ito ang alamang girl item natin. Ayun. Yung iba, nakaupo pa sa ibang ahensya. Gusto mag-crossover? Yes. Kayo ha? Yan na. In English, you ha? Galing ulit yan sa iyo. Aking alamang girl. Na nakatira sa Ayala Alamang. Sa alam ni Papa Arman Cambe yun. Uy, nga pala. Magpapasalamat tayo kay Kuyang Arman Cambe dahil sa kanyang, what do you call that? Buko roll. Buko roll ba yun? Buko roll ba yun? Sarap, sarap. Yummy. Ay, si Anton nga, ang daming order eh. Alam mo, padalahan natin si Secretary. Secretary, gusto mo ba? Ayan marami hong nagpapalipad hangin at gustong pumalit sa pwesto mo. Yan galing sa aking alamang girls. Both boys and girls ba? Yung mga gusto rin? Napalalaki at saka, totoo, may babae. May babae ha? Ay, naku po, Secretary. Daw ito. Pero maugong na maugong. Yung iba nakaupo pang sekretary sa ibang ahensya ng gobyerno. Pero nagsalita si Pangulong BBM na siya ay may tiwala hanggang ngayon kay sekretary na taga-Dagupan. Yeah. Basta yun. Taga-Dagupan yan. Bunuan yan, di ba? Tama. Bunuan. Tama. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin tayo sa DWIC News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. Parang, hindi ako nasasanay magbigay ng blind item, ha? Dinidiretso ko talaga, ha? Basta galing sa Alamang Girls. Basta galing sa Alamang Girls na taga Ayala Alamang. Yan. Asaan ang Ayala Alamang? Sa Alamang, Muntinlupa. Very good! Live na rin tayo sa Radyo Ronda. And of course, sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Secretary. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tamang-tama po, ito po ang ating first item. Dapat managot ang mga sangkot na contractors o ang kanilang mga tauhan sa mga irregularidad o katiwalian sa mga nakuha nitong proyekto sa pamahalaan. Binigyan din ito ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan bilang pagtalima at upang maipakita na seryoso sila sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang may mga kasalanan. Tiniyak ni Secretary Bunuan na ikukonsidera nilang ipa-blacklist ang mga kontratista kung mapapatunayang sangkot sa anomalya. Kanila anyang bubusisiin ang mga dokumento ng top 15 contractors na ibinunyag ni Pangulong Marcos bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Kung may basehan na dapat kami mag-initiate ng blacklisting, why not? Kailangan po. I think we have to discipline also yung mga nasasangkot kung sinasabi natin mga contractors na kung makikita namin na may katiwalaan o hindi nagawa ng gusto yung mga proyekto. At the same time, titignan din namin yung mga tauhan namin ang ginawa nila. Bakit nagkaganon? Kailangan we have
have to show that we are really serious dito sa pagsasagawa ng mga investigasyon kung may mga katiwalaan o nangyayari dito sa mga projects po na sinabi namin. Siguro po, bubusisihin din po namin ng mga documents nila kung ano man po yung makikita namin. Kung mayroong mga nasabing allegations na sinasabi natin na may mga pag-aari o hindi, yun po bubusihin namin because documented po naman yun. Ay, so confirm sila mag-iimbestiga. Nanawagan naman ang kalihim sa publiko na ipagbigay alam sa kanila sakaling may makitang mga kabulastugan o irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan sa kanilang mga lugar. Kung meron po kayo napapansin na kailangan pagtuunan ng pansin, na huwag na kayo mag-atubili po. Kami po nakikukusap sa inyo na huwag kayo mag-atubili na ibigay po ninyo yung mga napapansin po ninyo na kailangan pagtugunan ng pansin. At tutugunan po namin kaagad-agad at ito yung gusto namin mangyari. Pagtulungan po natin ang Sekretary, may baha pa hanggang ngayon. Baka nakakalimutan mo. Sekretary, nang napapansin po namin, may baha pa rin hanggang ngayon. May kakilala ko, dyan sa may La Union, may baha pa rin daw hanggang ngayon. Ah, ganun? Oh, di ba? Oh, tingnan mo nga yan. Sekretary, yun po ang napansin namin, Sekretary, ha? Yan po ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa panaim ng DWIZ! Ronda Pilipinas. Inilarga na ngayong araw ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas para sa mga magsasaka sa ilang rehiyon sa Pilipinas. Kasabay nito, personal na binisita ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara ang NFA warehouse sa Bulacan para matiyak na maayos ang implementasyon ng nasabing programa. Ikinatuwa naman ito ng ilang magsasaka dahil madalas ay hindi nila sapat ang kanilang naiimbak na bigas mula sa kanilang mga naani. Una nang sinabi ni DA o ng DA, Department of Agriculture, na sisimula ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Regions 2 at 3. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Uulitin ko lang ho yung panawagan ni Sekretary. Kung meron ho kayong napansin na kakaiba at anomalya sa kalye, i-report nyo po sa DPWH dahil meron po silang iniimbestigahan sa ngayon. Ah, yun pala. Oo. Dahil may inimbestigahan. Marami anomalya ang nag-iimbestiga yung DPWH. Meron ba kayo napansing makabaha? Gusto niyo bang... Wala naman Wala daw this hour. Wala naman Tanggap tayo ng isang report. Dalawang estudyante na nabagsakan ng palitada, napakalungkot nito, sa isang gusali sa QC, sinakloloan ng LGU. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen, go! Handang alalayan ng Quezon City Local Government Unit ang dalawang estudyante na nasa critical ang kondisyon matapos mabagsakan ng palitada mula sa isang gusali sa Tomas Morato. Ay sa lokal na pamahalaan, tutulungan nila ang dalawang estudyante sa pamagitan ng Social Services and Development Department, ang mga bata at kanilang pamilya. Kasabay nito, inatasan ng LGU ang mga otoridad na pag-aralan ng anumang kaso na maaaring isang pasasino mang may pananagutan. Naglunsad na rin ang LGU ng kaukulang pagsisiyasat upang mapanagot ang nagkasala sa insidenteng ito na maaari sanang maiwasan. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Ang dami mga balita ngayon na involve ay estudyante, no? Yeah, exactly. Diba, no? Ay, nako. Tayo po'y tumanggap na ng ating live weather report. Dari, isingit ko lang ito. Sige. Ito na ho, doon sa mga nagbabantay nung kaso ng binaril nung 18 anyos yung kanyang girlfriend. Pumanaw na po ang 15 anyos na babaeng binaril sa loob ng classroom sa Santa Rosa. Ito po sa may Nueva Ecija. Kinumpirma ito ni Santa Rosa Police Chief Major Willard Dulnuan. Ayon po kay Major, binawian na ng buhay ang dalagita pasado alas 7 kagabi. Nabatid na isinugod at na-confine ng biktima sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Medical and Research Center sa Cabanatuan matapos barilin sa ulo ng kanyang 18 taong gulang na boyfriend. Ang lumalabas pala dito, sa kanilang relasyon ay on and off. Ibig sabihin ng on and off, kapag nag-aaway, naghihiwalay.
Tapos, pinapatawad ng babae. Ito yata ngayong panahon na to, itong nangyaring pangyayaring ito, Off sila. ayaw patawarin ng babae. Parang Ayaw na. end na talaga. Oo, ayaw na. Kumbaga, one more chance, wala nang one more chance. Last chance na yun. Tapos na, wala Oo, talaga chance. ngayon, itong bata, siguro, itong 18 taong gulang na lalaki, hindi pumapayag na makipaghiwalay. Ano yan, truly, madly, deeply. Oo nga, Ay, napakalungkot. nako. Oo. Alam mo, isa pa malungkot din sa loob ng eskwelahan. Nangyari. Exactly. Paano na naman nangyari na nakapasok Oo, sa loob? kaya nga gusto ko sana makausap. May pwede na ba tayo makausap sa DepEd? Girl with girl. Sino ba yan? Si ano? Ara daw pangalan yan, Ara. Ara? Oo, Ara daw pangalan yan. Girl, meron na ba tayo makausap sa Girl! DepEd? Kahit ano, yung, ano tawag dito, yung mga district supervisor. Mga superintendent, mga ganun. Oo, mga ganun siguro. School division head. Oo. Yun. Sige, weather report muna tayo. Okay, Go! weather muna tayo. From one bad news to another, nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Typhoon Goryo, second to the ikalawa sa pinakamataas na kategorya ng bagyo po dito sa ating bansa. Ngayong 10 o'clock in the morning, huli itong namataan sa layong 135 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Medyo may kalapitan po ito sa extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin, napanatili niya po ang 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na 195 kilometers per hour. Westward o pakanluran po ang tinatahak ng direksyon nito, pabago-bago kung pansinin niyo, either westward o west-northwestward, pero ngayon pakanluran lang po, diretsong kanluran ang tatahakin nito sa bilis na 25 kilometro kada oras. Sa araw na ito, ang malaking weather system pa rin na mararanasan ng ating bansa ay southwest monsoon. Pero sa Batanes, asahan po ang rains, mga pag-ulan na may mga malalakas na bugso ng hangin dulot ni Typhoon Goryo, habang sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, asahan ang maulap na papawirin na may malalakas na mga pag-ulan at mga pagkulog, pagkidlat. Yun, dahil po kay Typhoon Goryo, malalakas may bagyo. Kaya kasama yon, oo. Hindi, nagulat lang lolo mo. Nagulat. Nagulat ang lolo mo. Hinaan mo yung volume. Tawag ito. Ang iniisip ko si Sino? si secretary. Baka tamaan. Oo, baka tamaan. Huwag naman Baka tamaan. ganun. Ilag sekretary, ilag. Mimaropa. Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Barm, Socsabgen, Camsur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Magkahalintulad na kondisyon pero dulot po sa habagat yan. Nasa cloudy skies with scattered rains and mga katamtamang mga kulog at kidlat lamang. Habang yun, dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asaan pa rin po ang fair and good weather sa umaga at tanghali, pero may mga bahagyang maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mahihinang mga pagkulog pagkidlat. Dulot po yan ng localized thunderstorms. Balik tayo dito kay Bagyong Goryo. Nakataas po ang signal number 2 dyan po sa may northern portion ng Batanes, habang the rest of Batanes naman po, yan po sa may Itbayat, yung Batanes po o the rest of Batanes ay nasa signal number 1. Sa track and intensity forecast ni Goryo, inaasahang magla-landfall po ang nasabing bagyo sa southern portion ng Taiwan mamayang tanghali o hapon, at ang paglabas po nito sa Philippine Area of Responsibility ay inaasahan, kung hindi magbabago ang bilis nito at ang kilos, mamayang late afternoon or evening ay nasa labas na po itong si Goryo ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero naglabas pa rin ng weather advisory ang Pag-asa, makakaranas ng moderate to heavy rainfall, 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan ng Cagayan at Batanes sa buong maghapon, na maaaring magdulot po ng localized flooding at mga landslides o pagguho ng lupa. Kaya pinag-iingat yung mga kababayan natin at magdala ng inyong panangga sa ulan, at kung malakas ang ulan, wag na munang lumabas ng bahay. Sa ating 3-day weather outlook, Thursday hanggang Saturday, ang Bagyo magpapatuloy sa 3 araw na malalakas na kulog at kidlat. 16 to 22 degrees Celsius ang temperatura, habang sa Legazpi Thursday and Friday, same conditions, malakas na thunderstorms pa rin. 23 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura, pero by Saturday, asahan po sa Albay ang tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Mag-ingat ka, secretary. Sekretary, huwag ka pumunta ng Baguio. At ng Legazpi. Mahirap na. Pero sa Secretary, pwede na pumunta ng Naga. Sa Naga kasi may pagsikat ng araw. Ayun. Pupunta sa secretary, baka bumaha. Ay, nako nga. Kasi Legazpi, puro ulan ng Sabado. Nung nadalaw din ako sa Legazpi one time, sunod-sunod yung ulan, may mga gutter deep na mga baha din. Basta mahirap pagka doon sa binabahaw ikaw na-stranded.
stranded ka na ba? Proyekto mo yun. Hindi, pag may pahatas nakilala si Secretary, di ba sabi mo magsumbong kami sa iyo? Ayan o! Patay tayo dyan. Ay, Naga, asahan ng partly cloudy skies. Ulan ay, hindi, init pala ng araw. Magandang sikat ng araw sa umaga tanghali. Pero may mga pag-ulan at may hinang kulog at kidlat. Thursday and Friday po yan. Pero tuloy-tuloy na pagpatak ng ulan naman sa araw ng Sabado. 24 hanggang 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sunrise, sunset natin, tumilaok ang manok! Lumakas na sa 5:42 ng umaga. Yan dapat, Sekretary, ang hinihintay mo. At least dyan walang baha sa pagtilaok ng manok. At lulubog ang araw. Hindi ka sure. Hindi ka sure. Ayan. Ito, Sekretary ba ito? Pork barrel. Pork barrel. Hindi. Porky lang pala. May pusa ng kasama. Lulubog ang araw, 6:20 ng gabi. Yan po muna, Uy, Sekretary. binabati ko si si Kuya Al Tesoro, yung nag-aayos ng aming piano. Oh! Si Kuya Al Tesoro. Kuya Yan. Al. Kuya Al, maraming salamat. Kailangan At syempre, paying discount. Ayan. Hindi, kailangan din maayos yan para pagka nagre-rehearsal ka ng iyong mga greatest hits. Yes, of course. My goodness. Para hindi napakalungkot na maranasan ni Boss. Oy, yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Maaraw dito sa Maynila, kaya ako po si Daryl Justin, Secretary. May araw, pwede sila maglaba at walang baha. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Hoy, reminder lang po ito para sa ating mga kababayan at kay Kuya Al Tesoro. Kuya Al, huwag tayong matatakot. Magpakonsulta sa tuwing may nararamdaman tayong sakit-sakit sa katawan. Dahil, Kuya Al, Tesoro, may PhilHealth tayong dalawa na siguradong aalagaan ang kalusugan mo at kalusugan ko. Lahat tayo, miyembro at sigurado sa benepisyo ng PhilHealth. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package providers, Kuya Al, para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, Kuya Al, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin po ninyo, Kuya Al, yung click to call icon, Dahil Pilipino ka at Pilipino ako, may PhilHealth tayo. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. Yun 29 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng isang report. PCSO kaagapay sa kalusugan. Cancer survivor muling natulungan para sa PET scan. Alamin po natin ang report mula kay Angelo Bainyo. Muling tumanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office si Tanron Dario, isang cancer survivor, para sa kanyang kinakailangang PET scan upang masigurong hindi na bumalik ang sakit. Noong Enero, ibinahagi ni Rondario ang kanyang karanasan bilang pasyente ng cancer at kung paano siya natulungan ng PCSO sa kanyang gamutan. Sa rekomendasyon ng kanyang doktor, kailangan niyang sumailalim sa PET scan 6 na buwan matapos ang huling check-up. At mapasalamat po ako sa tanggapan ng PCSO sa pagtulong niya sa akin doon sa mga yung mga diagnostic na procedure na kailangan ko, tulad nga ng PET scan na handang tumulong ng PCSO upang matugunan ko yung mga test na yun. Sa pamamagitan ng Medical Assistance Program, naipagkaloob muli ang suporta upang mapanatili ang magandang kalusugan ni Rondario. Bukas ang MAP para sa mga nangangailangan. Bisitahin lamang ang opisyal na website ng PCSO para sa karagdagang impormasyon sa aplikasyon. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na birthday ni Angelo Bainyo ngayong araw na ito? Alam nyo ba yon? At alam nyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Kanina ay napag-usapan natin yung pagiging safe space ng eskwelahan para sa mga estudyante natin. Dahil ang dami mga nababalita ngayon na bubugbugan, yung isa nagbarilan pa, na yung isang yung 15 anyos na babae ay pumanaw na rin po sa Nueva Ecija. Oo. At meron pa po yung
na nagbugbugan yung 5 magkakaklase. Kaso ang problema dito, mga minor de edad dito Oo. At meron pa isa, yung binaril niya yung teacher niya dahil binigyan daw siya yata ng bagsak na grado. Nako, saan ho ba papunta? Itong mga pangyayaring ito, ganito na baka kadelikado sa loob ng eskwelahan, which is supposed to be a safe space para sa mga teacher at sa mga estudyante. Tama-tama, nasa linya po natin ngayon ang founding president ng National Parent Teachers Association, si Mr. Willie Rodriguez. Yon. Kuya Will. Kuya Will. Sorry ka na. Kuya Will, kumusta na po kayo? Salamat sa pag-imbita po. Opo. Sir Willie, siguro po, ewan ko lang kung napag-usapan nyo na, lalong-lalo na, siyempre parang national PTA ang inyong hawak. Sa pagitan po, lalong-lalo na ng sa mga estudyante muna, i-focus natin. Ano na ho ang mga napag-usapan ninyo at naipresent ninyong problema at naibigay po natin na pansamantala at saka pangmatagalang solusyon tungkol dito sa mga estudyante na Sir Will? Kahapon po nandun kami sa DepEd office po, no? Ginawa po namin yung IRR ng bago ng bullying po kasi nga po talaga pong nag-level up na po yung ating violation sa ating mga eskwela, sa estudyante at sa ating mga teacher. Po? Ang nakikita po namin dito, ang suggestion po namin dito is lalong paigtingin yung ating kooperasyon ng ating mga PTA, ng ating mga magulang, at bigyan din po ng ang ating mga mag-aaral sa tawag dito sa rights, duties, responsibilities ng estudyante, ng magulang, ng community at ng barangay. Isa po yun sa nakikita po namin. At ang po dito, nagpapasalamat po kami sa social media kasi nga po, nung araw po kasi, talaga pong nangyayari na po yan, pero po itinatago, At hindi lang po sa Pilipinas nangyayari yan, yan po ay pandaigdigang problema na po, So ngayon po dito sa atin, nag-develop yung ating mga sa dami ng estudyante, sa ngayon, kumbaga at least, yung ating mental problem, mental health ng mga bata is may kulang po, Ang tulad dito, tulad ng biktima po ng ating sa Nueva Ecija, yung 18 anyos na namaril sa 15 anyos. Opo. Napag-alaman po namin na ang isang bata po ang namaril po is out of school youth. OSY po yan. Yun yung karelasyon. Opo. Yung karelasyon. Siyempre po, ako yung magulang ng babae at nakita ko po itong lalaking to, siyempre paghihiwalayin ko. At bilang naman isang OSY, diba? So ngayon dito, ang bata, napakahirap po. Ang walang trabaho, standby. Diba po? OFW pa yung nanay, tapos may sakit yung tatay. So ngayon po dito, wala ng direksyon ng ating yung namaril, At siyempre, desperado na. Yun na lang ang kanyang sa maghapong pag-iisip, sa magdamag na walang ginagawa, yun na lang po yung naging tutok niya, yung kumbaga at least yung sandalan niya, siyempre, biglang po, naging desperado na po yung bata. Ako, Kuya Will, itutukan ko lang yung isa sa mga problema ng bullying, yung pagiging open at pagsusumbong o pag-share ng bata sa kanilang mga teacher, parang feeling ko hanggang ngayon may wall pa rin at yung pagiging open din at maintindihan nila kung ano ang pinaka-duty o tungkulin ng guidance counselor. Ito po ba yung naipapaliwanag ng maigi sa mga batang ito? Ganito po yan, okay. Ako po ay nakaka-receive ng 5 hanggang 10 problema sa isang araw po. Opo. Ang po dito, na meron po tayo kasi mga teacher, meron po tayo mga principal, na pwede po talagang pinupuntahan ng ating ating mga estudyante, Opo. Ang problema po dito, kapag ang estudyante po na humingi ng tulong sa teacher, Opo. at yung teacher naman po, siyempre, tawag dito, isasabihin sa principal, tulad po ng rape, tulad po ng sasabihin po ng principal, at saka yung akusadong isinumbong na teacher, iipitin pa po yung ating mga
tinatawag nating whistleblower. Yun, nako. Oh. Tulad po na nangyayari sa ating isang SDS dito, no? Sa Palawan, tinanggal na po sa kanyang serbisyo dahil po in-squill, no? Nag-whistleblower, reported schools is 28, finished na pala hindi. At ang ating pong teacher dito sa Pampanga, nasumbong po yung estudyante. So ngayon po, sinumbong po sa division. Ang nangyari po, pinawawa yung teacher. Yung teacher naman po, nalipat na naman sa kabila. Nakakita na naman ang abusado. So ngayon, nagsumbong uli, iniipit na naman po uli. At tulad po dun sa ating, dito sa ating sa San Jose del Monte, no? Na-rape yung bata, nabuntis 5 years ago. Yung teacher hindi natanggal. So ngayon, sinumbong ng mga teacher ngayon, Hindi natanggal ho? Hindi natanggal? Yung nang-rape na teacher? Hindi po natanggal. Hanggang ngayon po ang nangyayari po dito, yung mga open sa amin, yung PTA nanghingi ng tulong, tapos yung mga teacher na nanghingi ng tulong, pinag-iinitan pa po. So yun po yung ginaano natin. So ang sinabi ko po kahapon sa aming meeting sa paggawa ng IRR, ng bullying, isama po ang proteksyon ng ating mga whistleblower. Oo nga. So ibig sabihin yung teacher ay at large pa rin, Sir Willie? Andun pa rin po, nagtuturo pa rin. Ay, kung di kumula po yung ating CSR, hindi po namin makukuha yung kopya sa barangay. Ayun po yung talaga... yan po yung mga nakatago. Buti na lang po, meron tayong social media. At yan po yung ating, at yan po yung magandang, gusto rin po ng ating central office dahil nakikita po nila yung mga problemang ganyan at hindi po nakatago sa loob lang ng school. Sabi nyo kanina, Sir Willie, yung first part ng ating usapan, kausap nyo po ang DepEd. Ano ko ang sabi ng DepEd din Okay po, nabalangkas na po yung ating bagong IRR ng ating bullying. Sinama na po nila dyan yung proteksyon ng mga bata na nagsusumbong. Okay? Ang po dito, maganda na po ang marami pong binago sa ating bullying at sana po ma-aproban, and then andun naman po lahat ang ating mga private school, yung mga ating mga LGUs, NGUs. So marami po na nabalangkas po kahapon yung ating anti-bullying. At siguro po lalabas na po yan after 1 week or 2 weeks. Kasi Sir Willie, isa din sa mga gusto ko sanang questionin, itong mga teacher na pinagsusumbungan ng mga bata, meron ba silang kakayahan na i-handle yung sitwasyon o yung mga sumbong? Ano yung magiging dapat na training na binibigay natin sa mga teacher? Kasi sila ho ang direkta na nakikipag-ugnayan dito sa mga batang ito Ang po dito, kaya nga suggestion ko po, yung ginagawa po ng Singapore, meron po silang teacher counselor, So binigay ko po yun sa DepEd kahapon, pati yung CMIB, pati yung mga bata, tinuturuan sila kung paano po itong mga student leader. So ang aking pong suggestion, ang PTA po kasi, andyan po yan sa loob ng school. Tama. Kapag sa loob ng school po yan, kung maayos po yung principal. Maayos po yung principal. Ganito po yan. Ngayon dito, ang suggestion ko po sa ating magaling na Yusek Andaya, sabi ko po, kung pwede po, binigay ko po sa kanya, kung may training ng consultancy, ang mga teacher, sana po gawin po sa PTA, Kasi nga po ang ating mga teacher, sobra na po ang trabaho. At makikita po natin, kasi meron nga po na pinag-usapan po sa Congress, na meron tayong mga teacher consultant. Ang problema po, duty sila ng isang araw. Paano pa po makaka-cope up? So ang talaga po kulang tayo sa maski meron po tayong psychiatrist o guidance counselor, ang pinaka-epektibo po kasi yung pagturuan yung mga magulang, yung mga kapatid about this, talaga kung ano yung nangyayari para mag-open up. Kasi kailangan po ng mga makabago at mga creative na guidelines in handling this kind of cases, Sir Willie. Yes po, talaga po kailangan. So we need
yung meron po doon, di ba kung makikita po natin, mas grabe po sa ibang sa ibang bansa, first world countries. Oo. Pero nagkakaroon na sila ng resolution at napakagaling po ng ating si Win Gatchalian na talaga pong ina-adapt niya yung sa ibang bansa. Kaso nga lang po napalitan At si bagong tawag po dito merong mga magagandang ginagawa yung mga first world country tulad ng Singapore. We can adapt that one. Yeah, I agree. At kailangan na talaga ng bagong approach dahil in the world of social media now, sir, kailangan na rin natin baguhin yung ating mga approach dahil itong mga batang ito hindi basta-basta nag-open up sa mga tao kahit pamilya niya. Yes po, naranasan ko rin po yan kasi nga po marami po tayong alaga na ang bata po nakaka-apekto masyado yung kanilang pagsi-cellphone, tapos yung kanilang grupo. Apo. May mga napupunta mga GC na talaga pong mga weird. So, ang po dito talaga, we need to new technologies para sa mga bata to adapt ang bagong environment po natin. Okay. Sir Willie, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. At marami pong salamat po. Isa pong panawagan. Sige po, go ahead po. Ang po dito, PTA election po ngayon. Pakiusap lang po sa mga principal, sa mga teacher, at faculty, na sundin po ninyo yung ating PTA guidelines. Huwag po kayong maglagay ng mga guardian at overstaying as presidente. Pagka kayo po ay naglagay niyan, ibig sabihin corrupt po kayo at saka tawag dito, manipulador. At tawag dito po yan. Kasi nga po kapag ikaw po mga presidente mo in-appoint mo sa PTA, gagamitin mo lang yan para magkapera. Yun po ang nangyayari ngayon sa manipulation at non-implementation of PTA guidelines. Okay. Thank you very much. Maraming salamat po, Sir Willie. Thank you po. Founding President ng National Parent Teachers Association si Mr. Willie Rodriguez. Ronda Pilipinas. Sino ba ang Senate Committee on Education ngayon? Si Senator Will Gatchalian pa ba? Ate Juday? Paki-check mo nga. Siya pa rin ba hanggang ngayon? Hindi naman naalis sa kanya? Naalis ba sa kanya? Senate Committee, maski sa sa Congress. Si Senator Bam na. Oo, siguro isa sa mga araw na to i-schedule natin si Senator Bam kung ano yung kanyang pwedeng magawa dito sa problema na ito na lumalala na supposedly ay dapat ay safe space ang isang eskwelahan para sa mga teacher at lalong-lalo na sa mga estudyante. Oras po natin sa buong Pilipinas. Yun, 13 minuto ba bago mag-11 ng morning? Guys, the flash report ba ito? Na itong importanteng balita na ito? Kailan? Yung malapit ng ikasal si Mami Junicia sa kanyang boyfriend na si, si Mike Yamson ba yun? Na flash report ba? Alam nyo, napaka-importante ng balitang ito, ha? Alam mo yung mga ganitong balita, hindi dapat na kakawala sa ating breaking news, ha? Magpapakasal na si Mommy D at sa kanyang long-time boyfriend. Sinabihan niyo ba si dito? Si si Ate Juday na dapat mga ganitong balita ay puntahan po natin ang ating fact or fake. Pero fact po yan, ha? At malapit na silang ikasal. Okay talaga. Sama lang loob nyo dahil hindi kayo inimbitahan Dahil hindi kayong, tingnan mo siya, tanong mo kay Ate Juday, baka inimbitahan na maging ninang. Hindi ba? Okay. Bilang ng mga kabataang Pilipinong hirap magbasa, bumaba na daw. Alamin natin kung fact or fake. Ilang buwan nang nakalipas ng mapabalitang marami ang mga kabataan na hirap magbasa, magsulat at umintindi ng kanilang binabasa. Agad naman itong sinagot ng Department of Education na ang problemang ito ay kanila nang sinusolusyonan. Pero magandang balita dahil kamakailan may mga balitang mas mababa na ngayon ang bilang ng grade 3 learners na nahihirapang magbasa mula sa mahigit 50,000 kabataan dati na ngayon ay nasa iilang libo na lamang. May katotohanan kaya ito? Alamin yan sa Fact or Fake. Alamin mo na kung
tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Ayon sa Department of Education, bumaba ang bilang ng low emerging readers na mahigit 96.73% o katumbas ng 51,537 pababa sa 1,871 sa buong bansa. Kasunod ng kanilang summer literacy drives tulad ng Learning Recovery Program at Bawat Bata Makababasa Program. Malaking bahagi ng pagbabago ang naitala sa Northern Mindanao kung saan tumalon ang bilang ng mga batang nakakabasa sa grade 1 na may subject na mother tongue mula 673 patungong 6,588. Sa grade 2 na may Filipino, mula 719 patungo sa 6,398. Sa grade 3 na Filipino, mula 539 umakyat sa 6,703. At sa grade 3 English, mula 355 pumalo na sa 5,100. Sa kabuuan, iniulat ng DepEd na 50,000 learners ang natulungan ng Learning Recovery Program at karagdagang 42,000 sa Bawat Bata Makababasa Program. Ang mga literacy initiatives na ito ay suportado ng Republic Act No. 12028 o ang aral law na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong October 16, 2024 na naglatag ng legal framework para sa remedial at accessible learning programs. May kasamang guidelines din itong mga targeted approaches tulad ng phonics-based instruction at kaakibat na monitoring mechanisms. Kaya naman na napabalitang pagbagsak ng bilang ng struggling readers ay facts. Ito ay batay sa opisyal na datos ng DepEd. Ang resulta ng Learning Recovery Program at Bawat Bata Makababasa Program ay suportado ng pambansang batas na aral law at may malinaw na implementasyon at dokumentasyon. Para sa Fact or Fake, Ian Articona, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Ronda Pilipinas. Ito ba isa, manlalaro ng Gensan sa Maharlika Pilipinas Basketball League, pinatawan ng lifetime ban at pinagmulta. Bakit? Nagsuntukan. Alamin natin ang report ni Ian Articona. Pinatawan ng pamunuan ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ng lifetime ban sa liga at 200,000 pesos fine si Gensan Warriors player Mike Sorella matapos itong suntukin ng manlalaro na si Jonas Tibayan ng Mindoro Tamaraw sa naging matchup ng dalawang koponan sa 2025 season ng nasabing liga. Naganap ang insidente sa ikatlong quarter ng laro kung saan makikitang binigwasan ni Sorella habang dinidepensahan siya ni Tibayan. Matapos patawan ng disqualifying foul ay pinaalis na sa playing court si Sorella. Ayon kay MPBL Commissioner Kenneth Dumredes, isa raw ito sa worst incidents na kanya nakita sa industriya. Samantala ayon sa pamunuan ng naturang liga, nagtamo ng concussion, dugo ang panga, nabasag ng ngipin, naputol ang kaliwang labi at bali sa balikat si Tibayan dahil sa nangyaring insidente. Bukod sa lifetime ban at fine, mataas ang posibilidad na i-revoke ng Games and Amusement Board o GAB ang pro license ni Sorella dahilan para hindi na ito makapaglaro sa anumang professional league sa bansa habang buhay. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Yan ang sinasabi ko, pagka kayo nagbabasketball at napapanood kayo ng mga kabataan, ewan ko na lang kung ano mangyayari sa mga maliliit na liga. Di ba? Dapat nagsaserve kayo as a good example sa mga kabataang ito. Ay, nako. Ay, showbiz naman tayo. Reggae singer na si Elias Lintukan sasampahan na ng kaso ng kanyang manager. Alamin natin showbiz report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuloy na ang pagsampa ng kaso ng talent manager na si Beverly Labad-Labad laban sa kanyang talent na si Elias Lintukan na mas kilala sa kanyang Facebook account na Elias JTV. Sa isang exclusive na interview ng DWIZ at Aliw 23 kay Beverly at sa legal counsel nito na si Attorney Ferdinand Topacio, sinabi ng manager ni Elias na seryoso siya sa pagsampa ng kaso laban sa kanyang talent. Ayon kay Beverly, nagdesisyon sila magsampa rin ng kaso para sagutin ang kasong nauna nang isinampa ni Elias. Noong nag-file din sila ng case, kasi nung nag-press con kami, ang gusto ko lang naman na mag-reach out sila. Kasi ayaw ko talaga ng war. Ayun, nangyari. Pag kinabukasan, nag-file sila. So,
Siyempre, kung niratrat ka na ng may nandun ka na sa gera, anong gagawin mo? Paano ka na lang? Alam mo naman yung katotohanan, di ba? Kung sakaling ikaw may bahala, bakit hindi mo gagamitin, di ba? So, ganun lang din. Ayon naman kay Attorney Topacio, valid ang pagsampa ng kaso ng talent manager laban kay Elias. Ang akin, may kontrata, pinirmahan, from all indications, voluntary naman yung pagpirma ng kontrata. So, dapat yan ay ipatupad. Pag hindi tinupad, magiging liable under the law si Elias. Kasabay nito ang babala ni Attorney Topacio sa mga tao na dedirektang kukunin ang serbisyo ni Elias. At pag may ibang producer na nakialam, meron tayong prinsipyo nga sa civil law na tortious interference with a contract, maaring yung mga ibang producer na dedirekta kay Elias, ididimanda din namin. Sinabi naman ni Beverly na wala naman umanong problema kung gusto na ni Elias na kumalas na sa kanilang management contract dahil hindi niya raw ito pipigilan. Kung gusto naman niya na ayaw niya ng management ko, dapat magsabi siya, idaan natin sa legal. Hindi ito naman yung lawyer natin. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hindi pinag-exam ang estudyante dahil walang permit at hindi pa bayad sa tuition. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Hindi pinag-exam ang estudyante dahil walang permit at hindi pa bayad sa tuition? Nako! Bawal ito! Isa sa mga nagiging pangamba ng bawat estudyante ay ang hindi sila makapag-take ng examination, lalo kung sumapit na ang deadline ng bayaran ng tuition. Pero paano kung hindi ka binigyan ng konsiderasyon at hindi ka pinag-exam dahil wala kang permit o kulang pa ang bayad mo sa tuition? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 11984 o ang No Permit No Exam Prohibition Act, karapatan ng bawat estudyante na kumuha ng pagsusulit, periodic man o final examination kahit na hindi pa ito nakakapagbayad ng tuition o iba pang bayarin sa kanyang pinapasukang eskwelahan. Ayon sa batas, walang exempted, pampubliko man o pribado yan. Sakop din ng RA 11984 ang lahat ng basic education na mula kinder hanggang grade 12, higher education institutions at higit 1 taong technical vocational courses. Kailangan lamang ng certification mula sa municipal, city o provincial social welfare development officer o regional office ng DSWD kung kapos pa ang budget ng isang estudyante para makapagbayad ng kanyang tuition. Ang sinumang institusyon na lumabag ay maharap sa administrative sanction mula sa DepEd, CHED o TESDA. Dapat ang edukasyon ay libre at accessible para sa lahat. Huwag pagkaitan ng karapatan ang isang mag-aaral dahil lang sa hindi ito nakapagbayad ng tuition. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan na, nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamang quote of the day. May araw din na tatawanan mo na lang yung dating ikinasira mo. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.